Magandang araw mga kapatid. Ngayong ikalimang linggo ng Kwaresma, isa sa pinakasikat at pinakamasakit na kwento ang binasa natin, ang babaeng nahuli sa pakikiapid at kung paano siya hinarap ng mga tao at ni Jesus. Now let's imagine the scene in today's gospel. May babae nahuli sa akto, wala nang palusot, kinaladkad siya sa harap ng marami. Lahat ng mata ay nasa kanya. Marahil marami siguro sa kanila ang galit. Marami rin ang excited. Ayan na, di ba? May bagong issue na naman for 2025. Siguradong trending ito kung nangyari ngayon. But seriously, this woman wasn't just judged. She was publicly shamed. Para siyang na-cancel, para siyang pinahiya sa comment section ng buhay. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Hindi siya nakisawsaw. Hindi rin siya nakisama sa crowd. Hindi siya naging marites. Ang ginawa niya, tahimik siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Now, here's the thing. Nobody really knows what Jesus wrote. Pero maybe, just maybe, He was reminding everyone kayo rin ay may kasalanan. O baka sinusulat niya ang mga sikreto ng crowd. Sabi niya, ikaw, nangopya ka sa tax. Ikaw, nagnakaw ka ng bariya. Ikaw, nanira ng kapitbahay. Then Jesus said one powerful line. Sabi niya, let the one who has no sin cast the first stone. Tahimik. Walang kibo, isa-isa silang umalis. Why? Because the truth is, lahat tayo ay makasalanan. Tayong mga Pilipino, likas tayong relihiyoso. May mga rosary sa rearview mirror ng ating mga sasakyan. May God bless our home sa sala. Pero aminin natin, minsan ang bilis nating manghusga. Kapag may nabuntis ng wala sa oras, may salita ng mali o nagkamali sa buhay, ayan na. Ang dami-dami na batong lumilipad. May chismis, tingin at panglalait. Pero si Jesus, wala siyang bato. Siya pa nga ang nagtanggol sa babae. At ito ang pinakamagandang parte nang umalis ang mga tao, lumapit siya sa babae at sinabing, neither do I condemn you. Go and sin no more. Mercy with direction, forgiveness with a challenge. Hindi niya sinabi na okay lang magkasala. Pero hindi rin niya pinako ang babae sa kanyang nakaraan. Mga kapatid, this gospel is not just about a woman caught in adultery. It's about you and me. It's about every time na nadapa tayo, naligaw, na wala ng direksyon, pero pinili pa rin tayo ng Diyos. Ikaw ba kapatid? May bato ka bang dala? Bato ng galit, pride, paninisi at ng guilt. Baka oras na para ibaba mo na yan at ayaang yakapin ka ng Diyos. At kung ikaw man ang babae sa kwento, yung pakiramdam mo na pinahiya ka ng buong mundo, wala kang kwenta, hindi ka na kayang mahalin, tandaan mo ito, si Jesus ay hindi marites. Hindi rin siya judge, siya ang tagapagtanggol mo. Mga kapatid, ngayong Kwaresma, tanungin natin ating mga sarili. Sino ang hinusgahan ko kamakailan? Ano ang kasalanan na ayaw ko pa rin patawarin sa iba o sa sarili ko? At handa ba akong humarap sa Diyos? Hindi para batuhin, kundi para baguhin. Mga kapatid, drop the stone, receive the hug. Yan ang paanyaya sa atin ni Jesus ngayong linggong ito. Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo akong bitawan ang mga batong dala ko, mga batong paninisi sa iba, mga batong binabato ko sa sarili ko. Palitan mo ito ng yakap, ng pag-unawa, ng bagong simula, kagaya ng ginawa mo sa babae sa Ebanghelyo. Tulungan mo akong humayo at mamuhay muli, hindi sa kahihiyan, kundi sa biyaya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Amen.